Bossing ang tahimik ho ng Kongreso ngayon. Ako natatahimikan ho ako. Um, Uulitin ko, hindi ko binibira o hindi ko binabanatan yung, ngayong House Speaker po. Pero ang taong bayan natutuwa, nung ang House Speaker ho ay si Martin Romualdez, kung maalala niyo. Quadcom dito, Quadcom doon, investigasyon dito, investigasyon doon. Ngayon, diyan nga natin nalaman yung mga Mary Grace Piatos, eh. Diyan nga natin nalaman, yung mga ang pumi-pick up nung pera, yung sila chika, eh. 'Di po ba? Dahil po diyan sa mga Quadcom, dahil po diyan sa mga investigasyon sa good governance, 'no, nung panahon ho yun nung na House Speaker pa si Martin Romualdez. Pero napansin din pala nitong si Jesus Palsis, 'no, na medyo tahimik. Siguro kaya niya sinasabi, "The House of Representatives should relaunch Quadcom 2.0." Kayo po mga bossing, tatanungin ko po kayo diyan sa comment section, 'no? Alaga, shoutout sa'yo. Okey po ba sa inyo kung ibalik yung Quadcom? Okey po ba sa inyo na naiimbestigahan po yung mga, tiwali sa gobyerno? Naiimbestigahan po doon sa Kongreso yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Para ho sa akin, okey sa'kin, para ho yun, 'no, okey sa'kin yun. Madaming natutuwa. At madami tayong mga nabubuko, mga boss Chipamuser, na kumbaga, yung mga katarataduhan nila, yung mga nabudol tayo dati, tapos yung pala, eto naman pala, sila naman pala ang may mga pakana, et cetera, et cetera. Nabubuko ho sa Quadcom, 'no? Kaya okey na okey din sa'kin. Ngayon ang request naman po dito ni Jesus Palsis, mga bossing, the House of Representatives should relaunch Quadcom 2.0. They should require, Colonel Lachica, yun nga yung sinasabi ko, na sinabi noong, disbursement officer ni Inday Sara Duterte, mga bossing, na etong sila chika ang pumi-pick up nung pera doon sa kanilang opisina. They should require Colonel Lachica to appear in light of Ram Madriaga's affidavit. Ayan, diyaan ho tayo magkakatalo, mga boss Chipamo, sir. Ang daming sinasabi, ni Ramil Madriaga po, Nandiyan yung sinasabi, yung pera na ginamit nung panahon ng eleksyon, 'no, para dun sa kandidatura ni Inday Sara Duterte ay galing sa Pogo. Pera na gamit sa kandidatura ni Sara Duterte ay galing doon sa mga, ah, lord ng mga ipinagbabawal na gamot at et cetera at yan din po. Tugma, 'di ba? Tugma yung mga binitawan na pahayag po nitong si Ramil Madriaga about doon sa La Chica. Kung babalikan niyo nga po, mga kababayan, oo nga ano, parehas na parehas. Bakit ba pinalampas ng House of Representative yan, noon from questions about what he did with Sara's 125 million confidential funds? Alam niyo kung tinuloy-tuloy yan, tingin ko alam na natin kung saan talaga napunta yung confidential funds, 'no? Kaya lang biglang huminto, biglang nawala, biglang tahimik, 'di po ba? Kaya ako, hindi naman ho sa ayaw ko si House Speaker Bogie D, 'no? Pero gusto natin yung maaksyon. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, wala akong pakialam magkalabo-labo o magkagulo-gulo sila dito, 'no? Kung mag-away yung Kongreso, mag-away yung, mga senador, mag-away mga kakapwa mga congressman, mag-away mga kapwa senador, walang pakialam diyan, 'no? Ang importante sa'kin magbukuhan sila. Importante sa'kin ibisto nung isang, kaaway niya, yung kaaway niya. Sino ang panalo dun? Eh, di tayo, malalaman natin yung mga katiwalian na mga ginagawa nila. Sabi ni Joel Q, pang Netflix. 'No? Oo, dati dati eto, kung maalala niyo, sabi nung iba, "Hindi na ako mahilig sa Netflix." 'No? Dito na ako sa Quadcomplex, yun ang tawag dun, Mga ano, ang ganda ho, mga kababayan, pati yung mga nagpapakalat ng mga fake news, iniimbitahan po, 'di ba?
Choknut Queen, fourth with ang ultimate game changer kung bakit nasira ang momentum. Um, at ano, kung bakit nasira ang momentum. Yoon, ako naniniwala ako sa iyo. No, naniniwala ako sa iyo. Bakit 'to? Biruin mo nandoon na tayo sa exciting part. Nalalaman na natin yung mga confidential funds. Nalaman natin, biruin mo ha, eto, yung mga resibo nilang ipinasa doon sa Commission on Audit, eh, mga ano, mga gawa-gawang pangalan lang ho, mga kababayan, 'di ba? Mga gawa-gawang mga pangalan lang mga bossing, para tayong para tayong niloloko. Biruin mo, meron pa isa dun, Jukes de Asim ang pangalan, 'di po ba? Lahat yan na nakikita at nalalaman ng mamamayang Pilipino, 'no? Kaya kung totoo talaga na gusto nating maubos ang korapsyon sa ating bayan, eh, isulong natin na matuloy po yung mga Quadcom, yung mga hearing, 'no? Matuloy po yung mga pag-iimbestiga sa lahat-lahat na ito. Kasi nung talagang ang House of Representative po na ano, na speaker ay si Martin Romualdez, okey lahat, eh. Nandun na yung momentum, mahuhuli na natin lahat kung sino yung mga magnanakaw talaga, eh. Kaya lang, biglang nawala. Yun ang nakakalungkot mga bossing, 'di ba? Kaya ibalik, ibalik, ibalik si Romualdez, sa pagka-House Speaker. Anyway, mga bossing, alisin na ho natin 'yan. Dakuin natin, 'no? Naku, eto na tayo. Dun na tayo sa exciting part ho, mga boss, 'no? Dun na tayo, eto ba 'yon, Lacson? Motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na Ayan, 'di pa 'yan. Mamaya 'yan, si Bato, maski mga kasamahan niya. Ah, Alam nyo, with all the eto na yung kay Lebiste, mga bossing. Eto na yung umiyak daw si Lebiste. Nagpapasok lolo na. Oo. Nagpapasok lolo na mga kababayan. Isa-isahin natin, pakinggan ho natin mga bossing ha. Eto na si Senator Ping. Senator Ping, pasok. alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng Sandali po, Senator Ping. Wala naman din po, wala naman din pong pinapakita. Ano po, masyadong pili naman po yung pinapakita ni Lebiste. 'Di ba?